Action by PH. So, ayan po. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Reaction by at PH. No? So, panoorin po natin ang kaganapan dito sa ating bansa, sa Senado, na magkapilang kampo ang kanilang mga citation at mga kasagutan. At dito rin po natin malalaman kung tama ang mga nangyayari dito sa ating bansa dahil sa impeachment labang kay Vice President Inday Sara, no? So panoorin po natin sina Senator Dante Marcoleta na bilang ang pressman daw, sabi ni Karen Davila, no? Siya daw ay pressman. Bakit siya naging Senate Blue Ribbon Committee? Ayun. Yan ang tanong ni Karen Davila. Ewan ko ba kailangan niyang itanong yun. Samantalang ang ating senador na si Marcoleta, alam naman natin ang katalinuhan at yun, katapangan, no? Kung wala po siyang sinasanto. Kaya dahil siguro kahit sino pa, siguro galit si Karen Davila dahil alam nyo na yung nangyari sa ABS-CBN. Ganun ba? Tanong lang, Karen Davila, no? So yun. Pero sana wag nyo sanang masamayin, no? Karen Davila, kung siya ay napunta sa Senate Blue Ribbon Committee, tama-tama naman yun. Ang mahirap dyan ay si Senator Tito Soto. Yan. Na gustong maging Senate President, pero ang pangit ng nangyari, wala na itsipwera hanggang napunta na lang sa minority league, no? So eto po, panoorin po natin ang mga kaganapan na mga citation ni Senator Risa at saka si Senator Soto laban sa mga majority, no? Tapos panoorin po natin kung ano po ang mga kaganapan na sasabihin po rin po at sasagutin ni Senador Dante Rodante Marcoleta at pati na si Senador APC alias APC. Sino po yun? Si Alan Peter Cayetano. So ito po, no, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-like at mag-share, no? Pwede naman po kayo mag-comment kung gusto niyo, wala problema. Basta pindutin niyo lang po yung button sa baba na green button, play button para makapag-subscribe po sa ating channel. So panoorin natin hanggang sa dulo. Huwag niyo pong aalis. Wala naman po tayong commercial dito, no? Ito po. President, to distinguished gentleman from Pampanga, Mr. President, because next to interpolate is the distinguished lady from Iloilo, Mr. President, Senator Risa, and then it's his turn, Mr. President. Just a quick manifestation, Mr. The President. gentleman may proceed for his quick manifestation. Because it has been referred repeatedly about what we agreed on in the caucus. Mr. President, we agreed to decide on this matter. And if the decision is to lay it on the table, that is a decision of the Senate in plenary. In other words, we didn't agree on deciding that we will decide on a motion to dismiss. We didn't agree that we would decide on holding it in abeyance. We said we will decide. Your Honor, that's precisely what the chair said. We will be Thank you. deciding. We didn't agree or we didn't decide. Malalaman natin hanggang sa dulo po nito o sa mga next video. So, yan. So, ewan ko anong pinagsasabi ni Senator Kiko Pangilinan, no? So, alam naman nila siguro nasa minority block sila. Ewan ko kung mananalo po sila. Kasi ang depensa nila ito para sa impeachment na matuloy. Tignan po natin kung ano mangyayari. On these pending motions at the proper time after debate. Senator Ontiveros is recognized for her interpolation and interjection if Senator Marcoleta so desires. Yes, Mr. President.
Salamat po, Mr. President. In lieu of an interpellation of the good gentleman from Tarlac, Ito po, medyo mahaba-haba to, medyo advance lang natin ng konti, no? Para mabilis po ito, para hindi po tayo masyadong mainip. isang desisyon nitong 2020 lamang, Madreo versus Byron. Sabi ng korte na kung may pagbabago sa doktrina at interpretasyon ng batas, dapat prospective ang aplikasyon nito. At ang pangatlo at huling punto, mistulang nadagdagan ang requirements sa proseso ng impeachment na hindi naman nakasaad sa ating saligang batas. These new limitations, Mr. President, are not found in our fundamental law. Wala yan sa konstitusyon at kontra yan sa accountability. So yun po, mga requirements na hiningi daw ng Supreme Court na kailangan, maraming requirements na kailangan na ibigay o ipasa sa Supreme Court na tinatanong ng Supreme Court sa mga House of Representatives, no? So, ito po kasi pag nagayin ka ng impeachment, kailangan kumpleto regado. O ibig sabihin, meron kang pruweba, di ba? So, i-forward po rin natin ulit para mabilis, no? Pare-pares lang naman to eh. Pinapahaba lang po kasi marami siyang kodiko eh. Deep respect for the Supreme Court and all institutions of our country, Mr. President. I therefore second the motion to table the motion to dismiss the impeachment complaint until the decision of the Supreme Court has attained finality. Salamat po, Mr. President. Mr. President, quick reaction. Noted and entered into the records. Senator Marcoleta. Mr. President, unang-una, yung sinabi ko pong speculative, sapagkat it was not based on my own speculation. It was based on my long practice as a litigation lawyer. Wala pa po akong nakitang isang unanimous decision. Ewan ko lamang po kung merong magbo-volunteer ngayon na abogado in the last 40 years na sinasabi ang isang unanimous decision na ang karakter niya ay sinabi na ab initio, void ab initio, unconstitutional, violative of due process. Maybe if we can speculate that all the members of the Supreme Court after the filing of the motion for reconsideration will resort to their worst will resort to the worst angels of their nature. Maybe baka ganun lang. What do we expect? We expect that 8 of them will reverse themselves altogether? Kung sakasakali naman po na in-archive natin or whatever word is applicable at sinabi under miraculous circumstances, sinabi ng Supreme Court, we are all reversing ourselves. Di continue natin. Anong problema? Pero kagaya po na sinasabi ko kanina, Mr. President, ang pagkakaluto nga po hilaw eh. Ipinipilit po ngayong ipakain sa Senado ang isang bagay na hilaw. Paano? Sinabi po ba ng Supreme Court na wag na kayong mag-impeach? Hindi po. Binigyan po tayo ng guidelines. Alam po ba ninyo kung bakit binigyan na ng guidelines ng Supreme Court kung paano mag-impeach? Kasi po, Mr. President, if you recall, the Supreme Court issued a notice on July 8, 2025, requiring at least 11 information from the House of Representatives and the Senate. The Senate made a manifestation na wala po kaming maibibigay sapagkat lahat po niyan ay makukuha ninyo sa House of Representatives. Alam po ba ninyo na 4 sa hinihingi ng Supreme Court ay nandun po sa puso ng due process? Ano po yung hinihingi? Sinabi lamang po ng Supreme Court, pwede bang ibigay nyo sa amin kung lahat ng miyembro ng House of Representatives ay binigyan ninyo ng kopya at kailan? Pwede bang ibigay nyo sa amin ang timing kung kailan nyo ibinigay at binigyan, kung paano nyo sila binigyan ng pagkakataong mabasa yung impeachment complaint? Pwede nyo bang ibigay sa amin kung every article of impeachment ay nakalagay doon ang mga
dokumento na nagpapatibay ng artikulo. Pwede nyo bang ibigay sa amin kung nagkaroon sila ng pagkakataon talaga na mabasa yung impeachment complaint? Alam po ba ninyo kung anong sagot ng Solicitor General in behalf of the House of Representatives? Ito po yung sagot nila. It is the position of the House that these matters pertain to its internal proceedings, which have always been regarded as beyond the jurisdiction and scrutiny of this honorable court. Sa Tagalog po, wala po kayong pakialam dito sa amin. Yung inihingi po ninyo, kami lang po yun. Para tinatanong lang naman po Binigyan nyo ba ng pagkakataon sila na mabasa? Bakit? Mahirap po ba sagutin yun? Ano pa po sinabi? Hindi. This is especially Hindi po. because the matters referred to, the preparation, circulation, and perusal of the impeachment complaint as well as its attachment are not governed by specific constitutional provision or the House rules. So dahil po wala sa Constitution at wala rin po sa House rules, ano po yun? Wardi-wardi na lang. So ibig sabihin talaga, kaya po pala ang dami kong kasama doon, wala talaga silang kopya. Ako nga po hindi nabigyan Bakit hindi po kinakailangan bigyan lahat? Baka, So, yan baka po, sakaling, malay po ninyo, baka pumirma ako, hindi ba? So, ayan na po. Ayan ang preba na kahit si mismong Senador Marcoleta na dati siyang dati siyang congressman doon sa 19th Congress, hindi siya nabigyan ng kopya ng impeachment para kung pumirma siya, kung tama o ganun, di ba? Napakasimple po. Ewan ko po kung matutuloy ang impeachment na to, no? Ito yung tinatanong po ng Korte Suprema. Kaya lang po siya nakapagbigay ng additional guideline sapagkat isip-isipin nyo, sasabihin sa Korte, wala nang pong masamang tinapay ang Korte. Pwede po malaman namin kung talaga nagkaroon ng pagkakataong mabasa man niya lang, ma-appreciate ang bawat dokumento na nakasalig dyan sa impeachment na yan. Para sa ganun, ay boboto siya sang-ayon sa kanyang sariling kagustuhan. Matibay ang gusto ng Korte Suprema. Gusto niyang makita na lahat ay dumaan sa kayusan. Hilaw nga po Mr. President. Kanina ko pa po pinaiintindi, hilaw. Ba't hindi po kayo magluto ng mas masarap na kanin? Para sa ganun po, hindi tayo mahirapan. Maghintay na lang po kayo ng 6 months. Pwede naman Ba't pinipilit po natin ng isang bagay na hilaw? So, yun po, no? Sinasabi niya, maghintay ka ng 6 months. Pwede naman yun. Kasi sinabi naman ng Korte Suprema na sa February 2025, pwede na kayong mag-ahay ng impeachment ulit laban kay Vice President Inday Sara. So, yun po ang sinasabi niya. Tama nga naman, no? Bibigyan ka ng hindi man hilaw, hindi pa luto, ibig sabihin, sakto pa lang. Tapos ibibigay mo, ipapasa mo. Paano mo kakainin yun? Kahit ikaw hindi mo kakainin, di ba? So, ito po, ito simpleng explanation lang ni Senator Marcoleta na para maintindihan ng mga taong bayan, kakampi man o hindi, kailangan nating intindihin kung tama ang desisyon ng Supreme Court. Pero ito po, siguro, palagay ko, akong naman tatanungin, tama naman ang Supreme Court. Kasi kumukuha siya mga ebidensya. Pero wala siyang nakuha mga ebidensya. Tinatanong ang HOR kung mabibigyan. Hindi po. So, ganun po kasimple. Kaya, unanimous decision. So, unconstitutional po ang nilabas ng Korte Suprema sa laban sa impeachment ni Vice President Sara, no? At pinipilit niyong ipakain sa atin. Mr. President, sabi ko po kanina, Mr. President, I am ready to amend my motion. Kung kinakailangan po, that will be consistent on the respect accorded to the Supreme Court. Kaya lamang po, kailangan nating umaksyon sapagkat kagaya po ng nalalaman natin, naghihintay ang taong bayan na kailangan magkaroon po ng closure ito sapagkat kapag ito will be hanging on the balance, baka hindi po mabutihin ng ating mamamayan. Yun lang naman po
ang pinakapunto rito, Mr. President. Thank you, Senator Marcoleta. Mr. President. What is the pleasure of the minority floor leader? Thank you, Mr. President. Caution is the word simply being put forth by this representation, Mr. President. Because again, sabi nga, wala pa raw siyang nakita. The distinguished gentleman from Tarlac, with due respect, said wala pa siya nakita na unanimous decision ng Supreme Court na baliktad. No? Again, I said, there's always a first time. Bakit ko sinasabi ito? I will quote the Supreme Court themselves. Ito po ito po nasa Itbulaga tayo ngayon. Konting patalastas lang yan. Sandali lang yan po, no. Wag kayong bibitaw. Sandali lang po ang sasabihin ni Tito Soto. In De Pedro versus Romasan Development Corporation, GR 194751, July 1, 2015, I quote, Supreme Court nagsabi nito while the Supreme Court's decisions are immediately executory, they are not considered final until the lapse of the prescribed period without a motion for reconsideration or upon denial of such motion. Sila nga mismo nagsasabi na hindi final eh. Ano ba naman ang masama na maghintay tayo na kung final na? For all you know, I might vote on the motion to dismiss. Hindi ba? If there is such a motion, because according to Senator Lacson, it does not exist in the Senate. It exists in the impeachment court. And what I'm being told is that it should be the defense, the lawyers of the defense who should pose that motion to dismiss, not a judge. I agree with Senator Lacson. There is no such thing as a motion to dismiss in the Senate. In the impeachment court, yes. Thank you, Mr. President. Hindi po ba inamid na natin, Mr. By the way, President? just one last point. Why did the Supreme Court ask Sara to comment? Ito po mukhang galit na to eh. Galit na talaga. Why did Sara to comment? Ayan. Ang galit niya talaga, no? Patay ito ay dito. Ganyan ba talaga yung mga senador ngayon? Tignan niyo po ito si Senador Marcoleta napakalmante lang po pag sumagot. Tingnan natin kung anong isasagot niya. Kung final and executory. Ewan po kung papatulan ni Senador Marcoleta to mga sagot ni Patutsada, ni Tito Soto kasi wala naman ito alam sa pagka-abogado eh. Kaya doon sa mga ibang citation, tinawanan lang siya pinagtawanan lang ito ni Senador Marcoleta. Kaya dito siguro galit na galit talaga, no? Bakit si Vice President Sara was asked to comment by the Supreme Court just a few days ago? Di ba? So, ibig sabihin, talagang pakikinggan pa nila. At baka sakali makita nila dahil yung mga abogadong nakapaligid sa kanila, nagbigay sa kanila ng mga maling figures at maling impormasyon. By way of Mr. point- President, kaya nga po nag-i-speculate tayo rito eh. Hindi natin alam kung anong iniisip ng Supreme Court. Pero sa ngayon, sinabi po niya, immediately executory at tayo lamang po talaga ang pinagsasabihan niya. At tungkol naman po sa motion to dismiss na minodify ko na kung ayaw po ninyo, wala po akong magagawa. Pero may I invoke Section 135 of the Senate Rules. Ang sabi po rito, if there is no rule applicable to a specific case, the precedents of the Legislative Department of the Philippines shall be resorted to. So ang dami po nito. Dito po magkakaroon ng motion to dismiss dito. Lahat po ng precedents, kahit na wala po tayong specific rules, ay observe po natin ang Section 135 ng ating rules. Pero dahil inamend ko na nga po, kung pwede na po yung motion to archive, which is consistent to the immediate execution of the decision of the Supreme Court addressed to this august chamber. Okay, bakit naman po pinipilit pa nating i-delay based on speculation? Based
on the fortunes of whatever the Supreme Court will decide later on, which is based on impossibility. Noted and entered into the records. Mr. President. Just What for, is the pleasure of the Honorable Cayetano? just 1 minute, Mr. President. Just for the information of the body, there's actually a Supreme Court case about the power to dismiss a case. Ito po yung Velasquez Jr. versus Lisondra Land 2020 case. Ang sabi niya, in order for the court or an adjudicative body to have authority to dispose of the case on the merits, it must acquire jurisdiction over the subject matter. It is axiomatic that the jurisdiction over subject matter is conferred by law and not by the consent or acquiescence of any or all of the parties or by erroneous belief of the court that it exists. Thus, when a court or tribunal has no jurisdiction over the subject matter, the only power it has is to dismiss the action. So Supreme Court na mismo nagsasabi na pag walang jurisdiction, it does not exist. So sabi ng Supreme Court dito, void ab initio yung articles of impeachment. Pag tinitingnan natin rules natin, the impeachment court is triggered by an articles of impeachment. Kung walang article of impeachment, walang court. So yes, it's true na it is a fact, not an operative fact. It is a fact na nag-robe tayo, nandito tayo. It is not an operative fact na meron tayong jurisdiction doon. Lastly, Mr. President, sa Rule 39, Section 4, judgment not stayed by appeal. Judgments in actions for injunction, receivership, accounting, support, and such other judgments that are now or hereafter be declared to be immediately executory shall be enforceable after their rendition and shall not be stayed by an appeal. Some may say this is for injunction, receivership, etc., and not for the impeachment court. Ang point ko lang, Mr. President, Your Honor, Meron naman tayong- This is a case for injunction yes, filed by the Vice President against both the Senate and the House. thank you for that clarification. But even if it was not, Mr. President, that is why if the gentleman from Tarlac already said he's amendable. So kung halimbawa something like we move to act upon the Supreme Court decision and archive the case. Kasi yung Supreme Court decision, when you act upon, ano ba sabi niya? Immediately executory. Ano ba sabi niya? Void ab initio. Ngayon, kung halimbawa na-reconsider at biglang sinabing tuloy, wala rin naman na epekto yon sa motion na we act upon the Supreme Court. Then at the proper time, someone can say here, we will act upon the latest decision of the Supreme Court. So I'm just saying this in the spirit, Mr. President, na pag nakaboto tayo, at least klaro kung anong pinagbobotohan, because some of us might not vote for the motion to dismiss just because we believe there is no such thing as a motion to dismiss. But I don't think that's our point. Our point is lagyan ng katahimikan to for a few months. Tama. February 6, Very game good. na ulit. Noted and entered into the records. Majority Floor Leader. Thank you, Mr. President. Next to So yan po si Senador APC. Bigyan lang ng konting katahimikan. Yun ang sinasabi nga ni Senator Marcoleta na pwede naman mag-ahin ng impeachment sa February 2025. So kailangan ito bago ito nasa ano na tayo, no? September na. Yan. Malapit na ang Pasko. Puro pa rin tayo impeachment. So kailangan tumahimik muna, no? So ituloy natin sa 2025 for sure. to interpolate, Mr. President, is the distinguished gentleman from Pampanga, but the gentleman from Pampanga is yielding the floor to our Deputy Minority Leader. Yes, what is the pleasure of the Honorable Antiveros? Thank you, Mr. President, and to the good gentleman from Pampanga. Gusto ko lang pong bigyan ng point of information, sagot dun sa tanong ng good gentleman mula sa Tarlac, that in fact, the Supreme Court has reversed a unanimous decision in a lot of instances before. Dalawa lang po ang ibibigay kong So ito, magbibigay siya ng mga unanimous decision, ha? Si Senador Reza. Tingnan natin kung
anong mapapala niya dito, no? Halimbawa, League of Cities of the Philippines versus COMELEC. Original decision 2008, reversal on motion for reconsideration 2009. Isa pa pong halimbawa, International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications Inc. o ISAA et al. Versus Greenpeace Southeast Asia. Original decision, unanimous, December 8, 2015. Reversed unanimously on MR din, July 26, 2016. So, hindi lang po tulad nung sinabi ni Minority Leader na there's always a first time, it has happened before. So, yung ganitong klaseng milagro na hinahanap, posibleng mangyari din po dito. Ito, sila mismo, sila mismo gustong may magyayaring milagro. So, ang verdict, ang naiisip nila, ang speculation din nila ng mga minority, matatalo sila. Alam na nila yan. Nanghanap na lang sila ng milagro. Ito, sa kasong pinag-uusapan natin, malay po natin. Salamat po, Mr. Noted. President. Salamat Mr. sa President, Gudyan. may I know Tarlac. from And the entered good into the senator, record. Senator Marcoleta. may I know from the good senator if these decisions are bank decisions or divisions? Ayan po, kung tinatanong ni Senador Marcoleta kung bank decision o o kung hindi bank decision or division. Yes, Mr. President, unbanked decisions po. Well, you have to cite the I would gladly jurisprudence. cite the GR number po bang hinihingi, Mr. President? Pagka sinabi pong bank, Ayan, naghanap po siya ng kodigo. Sandali lang Bigyan natin ng panahon. Ang problema nito, baka mawalan ng internet. lahat po ng members ng Supreme Court, 15 of them, unanimous. To Kasi po, reiterate what I... baka division lang yan, 5 lang yun. Hindi po No, bank Mr. yun. President, to reiterate what I already... Kasi po yung ang bank, ibig sabihin, lahat po yun. Lahat po nung nakaupo doon. Kaya yung sinabing bank, bank. Kung division, so, yun nga, sabi niya, kung 20 yun, 5 lang yung mga bumoto. said, mga ano po ito, mga Ang magiging problema dito, yung citation po ni Senator Risa. Ewan ko lang kung kaya niyang depensahan, Tignan natin. Kasi naghahanap po siya ng kodigo Sandali lang. reversal ng unanimous Supreme Court decisions. Yes, but I am At sa asking for dalawang qualification, halimbawang Mr. President, binigay ko whether po these are bank on decisions or decisions by a division. And whether or not they Mr. were President, characterized sinabi by ko rin na po kanina ang Sandali bank po. decisions po ito. Ay, hindi po. whether or I not am the replying to the decisions question. are characterized by the following qualifications. 1, unconstitutional, void ab initio, violative of due process. All these are present in those jurisprudence and cases as you cited, Mr. Mr. President. So yun, tinanong niya, 4 yun. Kung yung ni-research niya po sa ChatGPT o saan man yan sa Google, kung nandun po lahat yun mga requirements, kung paano siya na-reverse. Yan ang problema. Pag hindi ka kasi attorney, maghanap ka na lang sa Google o kaya sa ChatGPT. Tignan natin kung anong sasabihin. Mr. President, bagamat para itong yung pinag-uusapan natin kaninang operative facts, kanina simple lang yung tanong May kaso na po ba? Oo, ngayon, nawawala ka na, no? So, nawala siguro yung internet mo, madam. Paano yan? Oo, simple lang yung tanong. Simple lang. Dapat, bago ka kasi papasok dyan, lahat ng citation nyo po, ma'am, hindi naman yung nagmamarunong. Kasi dati po siguro nagagawa nyo yan sa mga dating senador, no? Pero ngayon po nandyan si Senador Marcoleta. Iba po ang kalakaran ngayon. Diyan kayo nakatapat. So, kayo na bahala magpasensya, no? Madam Risa. Kasi kailangan nyo talagang mag-memorize. Etong kalaban nyo po, wala man hawak-hawak na papel. Tinatanong lang kayo, Ngayon, kayo,
magre-research pa kayo niyan. na ang Supreme Court sa unanimous decision ay ni-reverse ang sarili nila. Ngayon, may dinadagdag na tarong. Pero sige po, yung League of Cities of the Philippines versus COMELEC, the Supreme Court, in its original decision in 2008, unanimously declared the cityhood laws unconstitutional. I will have to get more information po on the ISAA reversal of unanimous decision. Pero malinaw na mga sagot na po ito dun sa original na tanong. So the original assertion na hindi po natin alam kung na-reverse na ng Supreme Court ang sarili nila sa original na unanimous decision has fallen by the wayside. Kasi the Supreme Court, as I said already earlier, has reversed a unanimous decision en banc in a lot of instances before. Yun lamang naman po, Mr. President. 1 hour later. So yun po, 1 hour later, binanatan po si ng Supreme Court si Risa Hontiveros dahil sa kanyang citation na unanimous. Ayan ang problema po kasi sa kanya. Gustong ipaniwala sa mga taong bayan na yun naman gusto daw ng taong bayan. Ang problema niyan, pinapaniwala tayo na ang problema diyan maniniwala ka ba kung kagaya niyan? Nagbigay siya ng citation na hindi kumpleto. Paano mong paniniwalaan? Di ba? Yun lang ang tanong. Kasimpleng tanong po ni Senador Marcoleta. Hindi niya kasi masagot dahil lahat ng research niya hindi kasi kumpleto. Research talaga. ChatGPT medyo dagdagan mo yung kasagutan ni Senador Hontiveros. Kasi minsan napapahiya. Lalo na mga kalaban niya, abogado na talaga. Kung noon, pwede ka sa Senado, ang ganyan, noong 2019 Congress. Ngayon po, nasa 20. Hindi na po pwede. Lalong-lalo na may duo. Yan. So, combination po yan. Si APC at si Senator RM. Senador Rodante Marcoleta, Senador APC, Alan Peter Cayetano. So, yan po. Ang duo ng dalawa. So, yun po. So, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-like sa ating channel. So, hanggang po sa uling video. Syukran. God bless.